everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Maj, and for today's video, we're going to discuss episode 5 of Queendom Puzzle, guys. So, nasa episode 5 na tayo this week. So, this episode all about all-round battle only, guys. And then, of course, may announcement for the live streaming this coming episode 7. So, malalaman nyo yan later in this video. So, before we jump into it, guys, make sure you like this video, subscribe to my channel if you have not already, and ring the notification bell so you're always updated to my upcoming videos and off-the-clock episode. So now, nag-start ang episode by the recap for the last episode, as always naman. But yun nga, pinakita again yung napaka-heartbreaking na pag-choose nila, diba? Para akala nila is a privilege for the winners for the remix battle na makapag-recruit ng gusto pa nila i-recruit for their own team, diba? So, dahil tatlo yung nasa puzzle team, so gusto nilang una si Wiso talaga, pero of course nung ni-recruit back ni Dowa si Wiso again, babalik sa Queendom team, nagbago na si Nana, diba? Parang she's very sweet, she thinks na kailangan nga talaga nila si Wiso. That's why ang kinuha na lang niya or pinik na lang niya si Jiwo and si Suyun si Yuki. However, yung another twist na very heartbreaking for me is they need to expel 2 dahil kailangan is 13 versus 13, diba? So, in-expel nila si Jiwo and then si Sujin. So, yun is sa mga very heartbreaking for me is si Sujin. Kasi nga, diba, parang when she cried talaga, guys, parang alam mo yun, may-feel mo yung kanyang disappointment, yung kanyang heartbreak, and everything, diba? So, yun yung nangyari. And then, ayun na nga. So, mag-start na yung the round 1. So, this episode, hindi pa nga natapos eh. So, hanggang round 3 lang. So, hindi hanggang, lang to, vocal and rap. Kasi, kailangan din ipakita yung kanilang, yung kanilang progress, diba? Yung paano nila ginawa yung kanilang performance. So, ganun yung nila. So, syempre, medyo mahaba-haba yun. Kaya, almost 2 hours per episode, diba? So, hindi natapos yun. So, pag-uusapan natin yung round 1 to round 3, guys. And then, yung round 4 and 5, the dance battle, it will be next episode na siya, guys. So, ganun kahaba. All-round battle nga, diba? Before the semifinals. So, I'm very, very excited for the semifinals. So, magkakaroon din sila ng live streaming by episode 7. So, pero may twist. So, later in this video, sasabihin ko ano yung twist na yun. So, for now, sa round 1, so dito wala akong alam dahil diba sa remix battle, we know na ano yung mga pinik na songs, diba, kung sino yung kakanta nun. Here, wala, diba? So, parang they pick just the song but hindi pa nila pag-usapan. So, pinakita yun dito. So, sa round 1, it will be the rush hours. Yun yung unang-unang napili, diba, for the puzzle team versus the Queendom team, which is ang pinili lang nila is the Weekend by Taeyeon. So now, before that, para malaman ko sino una magpa-perform, nagkaroon na sila ng yun nga, yung press con release. At I think the press con release, it will be the before the episode 1 pa yun. Ito yun. So, I think, syempre, press ko na sila, mag-aano na, diba? Start na yung show. So, yun yung alam, parang pagkakanok sa timeline. So, nagkaroon sila ng, mag-press ko na sila. And before that, nagkaroon na sila, parang sinabi na sa kanila, na kailangan na mag-decide sino maunang magpa-perform for the live audience. Or, hindi man, on-site audience. Parang on-site, for the on-site audience nila. Parang live audience pa naman, that time. So, dahil gusto nila, parang second for the last. Parang maganda kasi, parang gawin pang finale. Parang ganun, diba? So, parehas sila, both team yun ang gusto. So, nakakahanap sila ng solution
So, akala nila sa Sanga is magsasabi ng kanyang opinion, pero mag-bathroom break lang pala siya. So, nakakatawa yung part na yun. And then, they decided na bato-bato topic or yun yung gagawin nila. So, dahil wala si Miru and then si Faye, wala din, para may business something na ginawa siguro yung dalawa. So, wala sila for the press con release. So, sa umpisa, natalo yung Queendom. Parang gano'n. So, magagaling yung sa puzzle. But pagdating kay Dowa, ang dami yung natalo. So, ang galing pa lang ni Dowa sa bato pa topic. So, in the end, ang nanalo is the Queendom. So, sila yung mag-decide if kung yun yung may napag-usapan. So, parang gusto nila is the second sila. Parang second sila ka-perform. So, lahat from the round 1 to round 5, second ang Queendom magpa-perform. Una ang puzzle team. So, ayun na. So, ito na nga. For the round 1. So, una syempre ay ipakita. Dahil una magpa-perform ang Rush R. So, sila una pinakita. So, yun nga. They decided kung sinong ang gusto. Parang una, ang ina nila, sino bang gusto mag-perform ng Rush R. So, ayun, sila Nana, sila Yorum, si Yeon, si Yuki, si Suyeon, and then si Zoa. So, sila yung anim na mag-perform for the Rush R. So, so pinakita yung they plan. So, ang dami nilang mga naisip. Pero, ang nag-focus sila for the props, for kung anong gagawin nila sa sets, yun nga. Pero, hindi nila masyado na meetingan about the dahil nga vocal and rap nga siya, diba? Yung so hindi pa nila alam kung anong gagawin dun sa bridge. So marami pa silang pagdating sa recording nagkaroon silang problem kasi may mga parts doon na hindi pa nila na pag-uusapan. Dapat nga yung unang pinag-usapan nila bago yung but okay naman, naging una pa na ayaw nilang gawin na yung la yung bridge part, but sabi nga kasi this is a vocal and rap, hindi siya dance something, diba? So parang kailangan mag-harmonize sila. So yun kasi yung pinaka-importante, kailangan mag-harmonize yung vocals nila kasi yun naman talaga yung theme, vocal and rap. So anyway, so yun yung ginawa nila, nag-vocalize pagdating sa practice sila, nag-vocalizing na sila, ganyan hanggang sa makuha nila. So yun yung pinagkaan nila. So practice, ganyan, and then maganda yung concept nila, maganda yung nila, especially si Yorum, parang she's thinking na parang to connect the audience, diba? Parang gusto niya mag-perform kung nasan yung mga audience, which is good. And then, sila Yeon, parang they are picturing na kung saan sila papasok. Maganda yung pagkakaali nila for the, stage, but yun nga lang, nagka-problem sila sa some parts of the recordings kasi nga, hindi pa nila napag-uusapan. So, anyway, yung pagdating ng, performance day, actually maganda yung pagkakagawa nila. Hindi sa kasi maganda. So, pag tagumpayan naman nila, even the harmonizing nila. So, si Nana nag-start. So, dito, ang ganda ng batuhan ni, which is yung ngayon parang na-imagine ni Yeon na si Yeon tsaka si Yuki yung magsasagutan for the rap sa verse 2, which is napakaganda. Ang ganda ng kakaiba nga kumaga sa previous performance, so iba pa, this is talagang parang hindi siya for contest parang ganun yung sa tingin mo, parang it is a comeback song ng isang group, diba? So parang ganun. So ang ganda nung pagkakagawa nila, and then ang ganda nga even see your room is nandun siya sa gitna with the audience. Ang ganda yung pagkaka-execute ng kanilang performance, ang ganda yung pagkaka-harmonize ng kanilang vocals, ang ganda ng pagkakaganta nila, and then even dito, naganda rin sa performance ni Zoa. And then, akala nga nung iba tapos na, diba? Parang ending, but they decided not to end it, diba? Yung maganda yung parang may surprise. So, parang mahuhook ka talaga. So, parang mapapa-wow moment ka rin, diba? So, yun, ang ganda ng pagkakagawa nila, guys. Ang ganda na performance nila. So, gustong-gusto ko, guys. Even the song, ang ganda ng pagkakakanta nila. So, I think it's one of my favorite then. And then, sumunod na nga is the weekend. So, parang medyo kinabahan sila kasi yung maganda yung pagkakaya. Then, talagang nahook lahat ng audience. And then, for the weekend naman, actually, ayaw nila yung yun nga lang, parang si Jui lang ang may gusto ng weekend.
na song. And then the rest gusto nila is Time of Our Life, diba? Yun nga yung pinag-uuna nila for the round 3. But of course, di naman pwedeng ganun. So, kailangan talaga meron. So, unfortunately, si Yeonhee, si Soojin, saka si Soyun, isapunta sila sa weekend. So, dahil kahit gusto nila yung Time of Our Life, sila yung napunta doon. So, parang medyo awkward sila sa meeting nila kasi they don't like it to perform, diba? So, actually, yun din na nila sa performance. Pero medyo nag-elevate lang si Soojin kasi si Soojin dito, parang nag-exert ng effort dahil nga, diba, siya, parang gusto niya to make it better yung maging, diba, yung weekend. So, talagang dahil suggestions, kaya maganda naman. So, yung nagdagdag sila ng rap, which is nagsagot sila ni Soyun, diba, so parang ganun yung ginawa nila. So, okay naman. Kaya lang may feel mo yung awkwardness. Saka parang hindi na talaga gusto yung kinakanta nila. Parang gano'n na. Even yun nga, parang sa rehearsal pa lang sinasabi nga is yung acting nga daw ni Yeonhee dapat is kahit hindi nga part is ginagawa pa, nag-act pa rin siya, diba? Pero yun nga makikita mo, di ba yung gumagano'n siya is parang walang energy. Yun lang na-feel ko, pero maganda na yung pagkakakanta nila, agad na yung pagkakarap nila, but hindi ako ganun masyado na-impress. But it's okay, parang ganun. Parang okay lang sa akin yung performance, the songs, parang yun nga, diba? So, yun yung nangyari. So ngayon, natapos na yung performance and then yun nga, result time na. But this time, yung another case nila is ang makita lang is yung performer, yung nasa stage. Hindi makita yung mga nanonood sa backstage. So pero, I think para sabihan na rin sila na afterwards is they need to act. Kasi pag after the release of the, nung reveal na yung kung sino nanalo kasi may mananalo per rounds, diba? So yun yung nila, yung paglalabanan. So hindi nila pinakita kagad. So pero pagdating nila sa backstage or pagdating nila sa kailang mga respective rooms, ang nila is their loss, diba? Parang natalo sila both sa yung but in the end ang nanalo is the puzzle team. So, silang nanalo. So, yung parang, nag-acting lang sila. So, parang, sinabi tayo ng staff yun, ng Mnet, na gano'n nga gagawin, yun yung anihin. So, talagang makita mo sa pag pinapanood mo, is parang, hindi mo alam kasi nanalo, diba? So, yun. So, and then, sumunod na for the round 2 na. So, sa round 2, ang maglalaban is this more on ballads, so more on vocal talaga. So, dahil magkasama si Kate saka si Bora, so sila yung mag-duet for the round 2. So, para sa If We Ever Meet Again. Diba tama na ako? If We Ever Meet Again versus the Hopeless Romantic. So, yun yung maglalaban. So, si Kay and Bora mag-duet. Sa Hopeless Romantic naman, 4 sila magkakanta. Si Dowa, si Jury, si Faith, tsaka for the first time si Jiwo. Kasi gusto niya na naman nga rito. Para ibang different Jiwo naman. Yung pero as a vocalist naman yung niya. So, silang 4. Then yun nga. So, dahil maunang magpa-perform ang puzzle team, so sila unang pinakita. So dito, ayun, parang okay naman yung nila ni Bora, ni Kay, so parang siya na yung bagong soulmate, so pinakita. So ang ganda ng pagkaka-duet nila, guys. Ang ganda nung sa rehearsal, pagdating sa recording, na-impress din sa kanilang dalawa. So sila kasi nga yung main vocalist. Tsaka maganda, sabi ko nga sa inyo, kahit hindi ko ganoon ka-favorite si Bora, maganda talaga boss si Bora, but hindi ko lang siya na-feel for me, parang hindi ko lang siya magiging favorite talaga. So for me, ang main vocal ko talaga for Queendom is si Kay talaga. I really love Kay voice, guys. So actually, yung voice nga dito sa If We Ever Meet Again
ito yung gusto kong voice nga. Unlike dun sa Only One na kinanta niya last battle, sa remix battle, parang yung sabi ko nga sa inyo, parang kakaiba yung voice niya doon sa voice niya dito. So yung dito talaga, yung talagang timbre nga, yung everything na, yung talagang nagustuhan ko kay from the start is andito. So I think this is my number 1 na performance. Although marami mag-disagree sa akin, but ito yung talaga yung napaka-emotional. Yung naramdaman ko yung emotions and everything, guys. Basta parang naiyak pa nga ako during their performance. So parang talaga na-touch ako sa kanilang voice, guys. So, ang ganda ng pagkakakanta nila na If We Ever Meet Again, bows down ako. So this is my number, even though my bias is Nana. But here, the performance, I love If We Ever Meet Again. This is my number 1, guys. Kahit karamihan is, ang gusto talaga is yung Kalawiso, which is later pag-uusapan natin yan. So wala naman masyadong ganap dito sa between sa and then yun nga sumunod na is Hopeless Romantic, which is parang si Dowa syempre parang magaling siya as a leader. Parang nakita ko siya as a good leader talaga, guys. So parang nag-ano siya, especially sa recording na parang may mga suggestions siya. So wala nito si Faye dahil nga may business trip daw. So yun, so maganda rin maganda rin pagkakakanta. Di ko nga lang alam kung sa kanila kung sino vote ko nung during na nanonood ako, guys. Ang ganda rin ng pagkakakanta rin ng Hopeless Romantic. Ang ganda nung rendition nila, ang ganda nung stage presence, ang ganda nung pagkakadeliver, everything maganda din, guys. Actually, isa rin sa mga favorite. Actually, yung dami yung favorite, diba? Actually, maganda yung, except sa Weekend, medyo disappoint ako. But yung tatlo, Rush Hour, If We Ever Meet Again, and this Hopeless Romantic, I really love their performance, the songs, everything. I really love it. So, ayan, natapos na. And then, ganun din, hindi na reveal kung sino nanalo, ganyan. Hanggang sa pagdating nila, nanalo ulit for the second time ang puzzle team. So, I'm very, very, gusto ko manalo sila Yonhi, but maganda, mas gusto ng on-site audience sila. Sabi ko nga sa inyo, guys, in the end of the performance, or in the end of ang tititingnan mo pa rin is your bias, diba? And then, individual pa din ang voting. Even naman, diba, sa global voting, individual. Paano, kunyari, for example, sabi ko nga sa nude, diba? Gusto ko si Nana. So, syempre, kahit di ko gusto yung performance ni Nana, kahit ako ito, mas gusto ko kay Kay. Pero, kung ipag-vote ako, yung vote ko pa rin si Nana in the end of the diba? So kung kalaban nila is sila Yonhi, kahit gaano ko kagusto si Yonhi, pero ang bias ko is nasa kalaban niya, dun pa rin ako, i-vote ko pa rin yung bias ko. So marami kasi regarding sa on-site audience, ang dami nga naman naglalabasan about it na bakit ganun yung mga results, especially nga dun sa paano nga kasi ganun yung nangyari, diba? Kaya magkakasama yung sabi ko nga sa inyo, very popular si Nana and Jihan online. Kung makikita mo sa mga views niya, even sa fan cam, sa mga followers nila, matataas talaga yung kanilang fan base. So itself, fan base itself, hindi yung nasa sila as a nasa group sila, but individually mataas talaga yung fan base. Kung paano nagsama yung dalawa, nasa audience, on-site audience yung mga fans nila, so mas pipiliin talaga nila kung talagang magpe-press sila kung saan pa din, diba? So kung wala doon yung bias nyo, so naglalaban, for example, this one, kahit gaano gusto si Dowa, si Jury, si Faye, si Jiwo, mas gusto ko talaga si Kay, diba? Parang siya yung main vocalist ko So parang sila, mas pipiliin ko pa rin si Kay kung kaya nandun ako on-site, diba? So ganun pa rin naman kung, diba? Like yun nga, diba? Yung pinakita din na ang best vocalist for, nagbibigay rin sila ng I don't know, just a pre-vote or after post-voted. Yung parang pinakita nung sinabi best vocalist nila is si Kay. So parang ganon, diba? Something like that. May possibility na kapag kasi yung kinalaban na so hindi konti lang yung fan base na sa kabila, mas marami dito. So malalaman natin yan by the
kapag release na yung 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 talagang final voting globally, 'di ba? Kasi sa episode 3 nilabas naman, so nakita niya yung top 7, 'di ba? Kung sino yung sa top 7, so yun yung mas maraming fans, 'di ba? So yun yung maraming may mga bias sa kanila. So 'di ba, sabi nandun nga si Jihan, si Nana, si Bora, si Yoru. So nasa puzzle, halos lahat nasa puzzle team. Diba kaya sabi ko kasi nga, 'di ba, in previous episodes ko is hindi balance Nandito yung mga powerful. Ibig ko sabihin more, hindi lang sa pagpa-perform o sa voice, powerful sa votes as well. Kung makita mo pa sa nandun lahat yung top 7, if I'm not mistaken, yung top 7 lahat sila is nasa puzzle team, diba? So kung ano nga doon, lahat sila is nasa puzzle team, wala sa Queendom team. So andun yung lahat yung maraming mag-vote talaga. So kahit pangit yung hindi magandang ganun yung performance, pangit yung performance noon, kahit mas maganda pa yung performance nung kalaban nila, mas pipiliin pa rin nila yun, diba? So yun yung sinasabi ko sa inyo, guys. That's my theory, that's my opinion. So anyway, so lumalang na tayo. So ayun, guys, pero I like them both, yung Hopeless Romantic tsaka yung If You Ever Meet Again, yung kailang rendition, the version, the pagkaka-execute nila, everything very okay sa akin, guys. But kung ako papapiliin, dun ba yung kay Lucky? Parang gano'n. Mas naiyak ako. Although talaga yung very soulful kasi yung sa mas naiyak lang ako sa performance nila Lucky. So now, round 3 na, guys. So sa round 3, ang maglalaban is di nakuha ng puzzle team yung gusto nila, which is very popular nga daw sa Korea, the Time of Our Lives. So kaya yung pinag-agawa nila, but nakuha ng Queendom team. So sa tita na, so 5-on-5 yung battle nila. Sa puzzle team, ang kakanta ng Wannabe. So my favorite, it's one of my favorite, Wannabe. So ang kakanta nun is si Jiwon ng Cherry Bullet, si Jihan ng Weekly, si Rina ng Haiki, tapos si Sanga ng Light Zoom, and sino pa yung isa? Si Woo Yun ng Wua. So, diba? And so, parang, actually, may high key, tapos another, just sa 5 naman sa Time of Our Lives, and then yung si Cherry ng Cherry Bullet, so G1 Cherry Bullet, tapos si Wiso ng high key, din ng high key sa kabila. So, tapos si Jihan naman, nasa puzzle team, tapos si So-un, diba, ng Weekly. So, parang yung mga per group, andito, ulgan lang, wala lang diba, si Wooyon, and then si Sanga na Light, so tag-isa lang sila. So, dahil kasama naman ni Wooyon si Nana sa puzzle team. So, lang si Miru, and then si Ellie. So, ayan, tag-isa rin naman sila, and then soloist naman si Miru. So, yung tatlo, 3 versus 3, diba? Mayroon silang per group, diba? Mag-isa sila sa group. So, yun yung magalaban. So, talagang very popular in Time of Our Life, even sa audience. So now, ayan, dahil mauna yung Wannabe, so parang medyo may mga disagreement sila dahil ang gusto nila Sanga saka ni Arena is gawin din yung dance break kasi nga parang magaling sila sa dance, diba? So now si G1 parang medyo nag-aalang kasi this is a vocal and rap, which is tama naman si G1 for kay G1 na this is vocal and rap kasi diba sa ITZY Wannabe is meron talagang dance break, so they want to do the dance break. So sinabi rin nila yun sa recording, sa directors doon or sa recording studio. So parang sinabi nga, this is vocal and rap, hindi to dance, so they need to talagang ilabas mo kanilang vocal voices, diba? So kailangan kailangan pakinggan yung vocal, then the rap. So parang kasi then the version, of course, so kailangan malayo sa original, parang ganyan yung naisip nila. So parang gusto nila like a band or rap or funky, something like that. So, parang si Sanga, parang ayaw nga ata ng rap dahil nga ginawa niya sa Shutdown, and then kung ayaw nangyari sa Shutdown, so yun. So anyway, and then parang si Jihan gusto niyang mag-play ng guitar because she's playing guitar, diba? But hindi ganun kagaling nga daw, so parang easy lang. And then
para mas maganda, kung gagawin siya rock band, electric guitar ang kailangan gamitan. So, she decided na, sige, i-try nga, which is okay, parang ganon, diba? Siyempre, is additional, diba? It's another side of Jihan na makikita natin. Actually, favorite ko na nga si Jihan, diba? Pero, from the start, hindi ko siya ganun kagusto. But, later in the episodes, nakakita ko yung, magaling siya, okay pala siya. So, parang other side of her, which is, okay talaga sa akin. And then, ayan, so nahirapan siya, of course, magkaiba kasi ang normal guitar sa electric guitar. Tapos, actually sa rehearsal, ang dami lang mistakes yung wannabe. So parang there are, basta lahat sila nagkakamali, ang dami lang mistakes from the start until the end of their performance. So parang kinakabahan na sila. But, nung performance day na, which is nagawa nila ng maayos. Actually, they execute everything ng maayos talaga from the start until the finish. So, napawaw sila. Very charisma nga doon yung ginawa pa nga ni Gian na pagsira ng electric guitar from the start. So, hindi nga nagagawa yun. Ang dami nga pagkakamali ng rehearsal, ng practice, ganyan. But nagawa nga na maayos. So, na-execute nila, medyo may sayo siya konti, but nagawa nga nila. And then yun nga is sa mga pinaka-big deal, or which is yung pinaka-wow then is yung si Sanga, which is ang ginawa niya for the rapping is pumunta siya dun sa kasi the way parang ang setup nila is kapag sa second group is manunood pa rin sila with the audience. Mayroon parang may spot sila. So umakyat doon si Sanga, which is nagulat din yung mga nanonood na na yun nga, at least dito sa mga performance ng puzzle team is na-explore nila lahat nung sa stage, ganyan, diba? So, nagawa nila, and then yun, bumirit si Wooyeon. Medyo okay naman, pero hindi ko nagustuhan yung pagbirit niya. Pero sa kasi maganda yung voice ni Wooyeon, guys. I love Wooyeon ng voice. Actually, gusto ko silang dalawa ni Naina. Yung nila, mix their voice. Parang maganda yung rendition kasi talaga nila. Kaya nagustuhan ko nga yung Wuwa. Yung especially, na-discover ko lang sila sa roller coaster. So, nakita ko, diba? So, anyway, so yun, maganda yung pagkakain nila ng Wannabe. So, I love Wannabe, guys, ng ITZY. So, it's different from the original. It's a rock version. So, overall, okay naman siya. Pero mas, if ever meet again, talaga, yung tumatak sa akin sa lahat ng performance this episode, guys. And then, sumunod na is the, Time of Our Life, which is, actually, parehas sila na outfit na naka-school girl. Actually, sinabi kasi, narinig ni Yonhee na mag-rock version ang, but hindi na kasi ginawa talaga na, tinuloy nila, hindi nila ginawa yung funky vibe or something. So, anyway, so narinig yun, so yung sinabi, so parang, okay, may na silang idea kung ano gagawin ng puzzle team. Dahil, maganda nga, pinapalit ko maganda pala talaga yung Time of Our Life, diba? So maganda yung pagkakagawa nila. So parehas silang parang Battle of the Bands nga, Battle of the School Bands yung theme nung round 3, tapos 5-on-5 pa. So they started na yun nga, parang may picture, diba, sa picture. So yun yung parang past and then the present. So they also include the audience. So overall naman, guys, maganda yung pagkaka-perform nila. Sinama rin nila dito yung audience, selfie picture sila with the audience. So audience love it, guys. Yun nga, maganda yung performance nila. So actually sa internet nakita ko is magaganda, mas gusto nga nila yung Time of Our Life. But for me, kung ako, pinaka-favorite ko overall sa na-perform, kasi hindi na natapos but hindi nga, actually binitin, kasi kulang na rin sa oras. So binitin kung sino nanalo. So next episode pa natin manalaman kung sino nanalo, kung puzzle team, kung this is the third win nila, or Queendom team. So actually both maganda naman, guys, yung kanilang performance. But sa tingin ko, para mananalo yung Queendom team. Kasi sa kanilang sa base sa pinapakitang cliffhanger, diba? So yun. So but we never know kasi diba hindi natin alam kung ano talaga. So ilaman natin by next week. So ako, kung i-rank ko sila, silang anim, ang nagiging number 1 ko, it will be
if we ever meet again. Sabi ko nga sa inyo, na-touch ako, napaiyak ako sa kanilang rendition. So, for me, that's my number 1. And then, kung magiging number 2 ko, it will be kahit favorite ko yung favorite ko yung Weekend, si Taeyeon. I love Taeyeon. She's my bias sa Girls' Generations. If you watch my previous video, yung aking reaction video, Taeyeon is my bias. I love her, all of her songs. Pero hindi kasi ako nagandahan talaga. So I think Weekend will be my last. I'm sorry. But yun nga, my second dito, nahirapan ako actually. Kung ano, I think it will be Rush Hour, and then the Hopeless Romantic. Even though I love ITZY Wannabe, but mas nagustuhan ko yung rendition kasi ng Hopeless Romantic, guys. So my first is If We Ever Meet Again, kahit wala doon si Nana, then Rush Hour, and then Hopeless Romantic, and then ayun na yung Time of Our Life, then Wannabe, and then last is Weekend. So mas okay yung performance for me ng Time of Our Life kesa sa Wannabe, although kahit si Jihan, guys. So hindi natin alam kung sino man ninalo for next week sa round 3, guys. So nakakadalawa na yung puzzle team, and then next week for sure kasama yung dance, so malalaman natin. And then ito na ngayon sa nila, dahil kailangan nila i-announce, parang sa cliffhanger nila, so kailangan nila i-announce na magkakaroon sila ng live stream by episode 7. So makikita natin sila by episode 7, so live yun. So episode 6 di natin alam kung ano mangyayari, but sa episode 7 sinabi lang is magkakaroon sila ng live streaming because may magaganap na elimination. Sabi ko nga sa inyo, guys, before the semifinals, meron if you watch my previous episode, my last episode actually, dahil 7 lang yung i-vote mo per song, 3 songs so 21, so may 5 mawawala. 7 So kung sino sa 26, 21 lang yung kung 27, 7, 14, 21. Oh. So may 5 mawawala. Hindi sinabi dun sa sa cliffhanger, hindi sinabi kung ilan. Parang blank members na ma-eliminate sa live streaming. Oh my god, live pa, diba? But yun nga, before the semifinals, sabi ko nga sa inyo, pakiramdam ko yun yung aking prediction. So we will see by episode 7, but next week. So now, guys, this time is we're going to vote na. So I think may mababago sa voting for this week. But of course, in the end of the episode, again, ang sinasabi ko nga sa the end of the episode, end of the performance, kung sino talaga ang bias ko, that will be the number 1 na i-vote ko talaga. So kung sino gusto niya talaga mapasama, which is for me, dahil wala na si Cheon here. Kung siguro si Cheon, I think isa siya sa mga permanent ko, siya maging isa sa mga bias ko, so nagustuhan ko rin dahil sa knock-knock. So anyway, so si Nana will be my first, my permanent, sinasabi ko na, that's my bias, kahit di ko masyado nagustuhan yung performance nila, hindi sila yung number 1 ko sa performance, but of course, my bias, it will be my bias. So kung tingnan lang, isa lang yung bias ko dyan. So si Nana. And then, of course, tumatak pa rin talaga sa akin Suyeon. Actually, for me maganda yung mga performances Suyeon for me. And then, well-blended yung voice niya kay Nana. Kaya sabi ko, okay, Suyeon. I think, I like Suyeon. I love Suyeon. Then, ngayon nagustuhan ko dito si Yorum, especially her stage presence ngayon, guys. Although kilala ko na si Yorum, but di ko actually win-vote, but I know that her fan base is napaka dami din. And then nakita nyo nga kasama sa episode 3, kasama siya, diba? So si Yorum, it will this time na-impress ako sa kanya, and then sa attitude niya sa towards dun sa pag-setting up nila. So parang na-impress ako kay Yorum this time. So I'll vote Yorum. So may mawawala sa aking And then although hindi ko gusto, sabi ko nga sa inyo, guys, kahit hindi ko nagustuhan yung performance, but I like Yeonhee talaga, guys. I really want her to to win.
sana magkaroon sila opportunity na makasama si Nana. But yun nga, I will still vote for her. And then of course hindi dapat nawala si Jihan. She's growing on me, guys. This vibe, this her style, I really like her talaga. So parang sabi ko kasi bias ko na ata si Jihan for weekly. So I will pick Jihan. Parang magiging permanent ko na si Jihan. Of course si Wooyeon, hindi ko siya pwedeng tanggalin. I really love Wooyeon. Sabi ko nga sa si Wooyeon, it will be my lead vocalist sa last episode ko. And then of course, Kay, hindi siya pwedeng mawala sa aking pick or my top 7. Of course, si Kay is my main vocalist, so hindi siya talaga pwedeng mawala sa aking top 7 picks. So vote na kayo, guys, sa inyong bias and your favorite contestants mapasama sa top 7. Guys, magkakaroon ng elimination, so we never know kung saan nila gagawin yun, kung saan nila kukunin, dahil baka sa songs, dun sa mga pipili niya top 7, sila kapili na ba kayo ng top 7 nga per songs na kakanta noon, guys? So pumili na kayo kung gusto niyo sino makasama doon sa per songs. So 21 yun. So 21 yung ilalagay nyo, guys. So kung hindi ko mailagay doon yung, I think the 5 na hindi mababa yung votes doon, baka doon is yun. So we never know. So nalaman natin sa episode 7. So vote every week, guys. Don't forget to vote your bias and members. So until next time, I'll update you. So